Sino ang mag-aakala na ang taong pinakakinasusuklaman mo sa buong mundo ay magiging dahilan ng pinakamalalim na pagbabago sa iyong puso? Ito ang kwento ni Alejandro Cruz. Ang bilyonaryong nagpakasal sa babae niyang kinainisan at natuklasan ang isang katotohanan na hindi niya handa. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa labas ng Cruz Holdings Tower ng gabing iyon at si Alejandro Rafael Cruz ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana ng kanyang penthouse. Hawak ang isang basong scotch na hindi niya naiinom. 32 palapag ang layo niya sa mundo sa ibaba. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya parang nanganganib na malunod. Mas malalim ang tubig na tinitingnan niya. At nasa loob iyon ng kanyang sariling dibdib. Kinabukasan, ipapakasal siya, hindi sa babaeng minamahal niya, kundi sa babaeng halos hindi niya kilala at sa katotohanan, hindi niya gustong kilalanin. Si Maricel Santos, anak ng lumang kasosyo ng kanyang ama. Isang pangalan na sa loob ng maraming taon ay katumbas lamang ng salitang obligasyon. Itinaas niya ang baso, ininom ng isang higop. Masakit, hindi ang scotch, ang bukas. Ilang buwan bago noon, nang marinig niyang si Maricel ay napili para sa kasunduang ito ng dalawang pamilya, ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi. Malinaw, matibay, walang pag-aalangan. Pero ang kanyang amang si Don Rodrigo Cruz ay may ibang wika. Ang wika ng ligasya, ng pamilya, ng pangako na ginawa noong siya ay bata pa at hindi pa alam ang bigat ng mga salitang pangako. Tinawag siya ng ama sa opisina, isinara ang pinto. At sa loob ng isang oras na pag-uusap nalaman ni Alejandro na hindi lamang ito tungkol sa kasal, kundi sa buong empresa. Sa lahat ng ipinaghirap ng kanilang pamilya, ang kasunduan sa pagitan ng Cruz at Santos ay may kasamang lupa, kontrata, at isang sikreto na nais ng ama niyang manatiling nakatago. Kaya ang kasal ay hindi kagustuhan. Ito ay panlaban sa isang banta na hindi pa nakikita ng iba. Pumirma si Alejandro, hindi dahil sumasang-ayon siya, kundi dahil siya ang panganay. Siya ang tatanggap ng trono. At ang trono ay may kasamang mga pananagutan na hindi itinuturo sa libro. Noong una niyang nakita si Maricel sa formal na pagtatagpo ng dalawang pamilya, 3 linggo bago ang kasal, inasahan niyang makakakita ng isang babaeng mapagsamantala, isang taong alam ang kanyang sariling presyo at gagamitin ang sitwasyong ito para umangat. Pero ang nakita niya ay isang babae na nakatayo ng tahimik sa tabi ng kanyang ina, nakabihis ng simpleng damit na kulay puti, walang labis na alahas, walang labis na ngiti. Tumingin ito sa kanya ng 1 segundo at agad na lumingon, para bang hindi siya interesado. Para bang siya, si Alejandro Cruz na bilyonaryo, ay hindi kapansin-pansin. Nainis siya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero nainis siya. Sa buong hapunan, halos hindi sila nag-usap ni Maricel. Ang kanilang mga magulang ang nag-usap. Tungkol sa negosyo, tungkol sa plano, tungkol sa hinaharap na parang bato na itinakda na bago pa man sila ipinanganak. Si Alejandro ay nakaupo sa dulo ng mesa, nagpapanggap na nakikinig habang tahimik na sinusubukan niyang basahin ang babaeng nakaharap sa kanya. Wala siyang makuha. Si Maricel ay parang libro na nakabalot ng papel na kayumanggi. Hindi mo malalaman ang laman hanggang hindi mo binubuksan. At sa ngayon, hindi niya planong buksan ito pagkatapos ng hapunan habang ang iba ay nagtitipon sa sala. Lumabas si Maricel sa maliit na terasa sa likod ng bahay ng mga Santos. Sinundan siya ni Alejandro, hindi dahil gusto niya, kundi dahil siya ang magiging asawa nito. At sa isip niya, kailangan niyang malaman kung sino talaga ang kanyang kinakasal. Natagpuan niya si Maricel na nakatayo sa gilid ng bakod, nakatingin sa malayo, may hawak na maliit na notebook at isang lapis. Nagsusulat. "Anong ginagawa mo?" Tanong niya. Walang init sa boses.
Basta tanong. Hindi agad sumagot si Maricel. Isinulat pa niya ang isang bagay bago siya lumingon. Nagsusulat. Sagot nito, simple. Walang paliwanag. Nakikita ko, wika ni Alejandro. Bakit? Dahil ito ang paraan ko para hindi mawala ang isip ko sa mga gabing ganito. Hindi siya nagtanong pa, pero ang sagot na iyon ay nanatili sa kanya habang tumitigil ang gabi. Hindi siya sanay sa mga taong ganoon kasimple ang sagot. Sa kanyang mundo, lahat ay may agenda, lahat ay may subtext. Si Maricel ay nagsalita ng walang anumang patong. At iyon mismo ang unang bato na natumba sa loob ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ng kasal, nagising si Alejandro ng 5:00 ng umaga. Hindi siya nakatulog ng maayos. Naupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na mamaya ay hahawak sa isa pang kamay. Kamay ng isang babae na hindi niya pinili. Naisip niya ang kanyang dating kasintahan, si Vanessa. Maganda, maliwanag, matalino at minahal niya ng buong puso. Pero si Vanessa ay umalis. Hindi dahil mahal na siya, kundi dahil mas gusto niya ang kalayaan kaysa sa isang lalaking laging nakaugnay sa kanyang apelyido. Mahal kita, Alejandro. Sabi nito ng huling gabi nila. Pero hindi kita kaya iligtas sa sarili mo. Iyon ay 2 taon na ang nakalipas. At mula noon, hindi na siya nagpahintulot na may makapasok sa puso niya. Kaya ngayon, ang pagiging kasal sa isang babae na walang pagmamahal, para sa kanya ito ay mas ligtas. Walang mawawala kung wala namang ibibigay. Nananatili siyang ganoon ang pag-iisip habang isinusuot ang kanyang barong sa tulong ng kanyang kasamahan. Kahit sa simbahan, habang naghihintay siya sa harapan ng altar, panatag pa rin ang kanyang mukha. Propesyonal na ngiti, kontroladong postura. Walang makakakita ng anumang emosyon dahil wala rin siyang naramdaman. O iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Hanggang lumakad si Maricel papalapit sa kanya. Nakasuot ng simpleng wedding gown na walang labis na dekorasyon, walang renda, walang bato, walang trono ng espumang tela. Hawak nito ang maliit na buke ng puting sampagita. At ang kanyang mukha, hindi ito ngumiti para sa mga kamera. Hindi ito lumingon sa mga tao. Tumingin ito ng diretso sa kanya at sa loob ng isang sandali, nakita ni Alejandro ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata ng babaeng ito. Hindi takot, hindi pag-asa, hindi pagmamahal, katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagmumula sa isang taong alam na kung ano ang papasok at handa na. Naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na gumalaw sa dibdib niya. Maliit, halos hindi mapansin, pero gumalaw. At sa sandaling iyon, sa harap ng altar, nagsimula ang isang kwentong hindi niya isinulat at hindi pa niya alam kung paano matatapos. Ang buhay bilang mag-asawa ni Alejandro at Maricel ay nagsimula sa isang malaking bahay na puno ng lahat ng bagay, maliban sa init. Ang Cruz Mansion sa Forbes Park ay isang obra maestra ng arkitektura. Mataas na kisame, marmol na sahig, mga larawan ng mga ninuno sa gilid ng hagdan at isang hardin na inalagaan ng 3 gardener tuwing umaga. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay maayos, pero parang museo. Maganda, imposante, at walang buhay. Sa unang linggo ng kanilang pagsasama, may itinatag silang tahimik na kasunduan, hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng gawi. Si Alejandro ay aalis ng maaga, babalik ng hating gabi. Si Maricel ay hindi magtatanong kung saan siya pumunta o kung kailan uuwi. Hindi siya magrereklamo sa walang laman na upuan sa pagkainan. At si Alejandro sa kabilang banda ay hindi makikialam sa anumang ginagawa ni Maricel sa loob ng bahay. Malaya siya sa loob ng mga dingding ng isang kasal na hindi nila pinili. Sa unang tingin, parang gumagana ang kasunduan. Pero may mga sandali,
Maliliit, hindi sinasadya na nagsisimulang gumuho ang balangkas na iyon. Isang Miyerkules ng umaga, 3 linggo pagkatapos ng kasal, bumaba si Alejandro ng mas maaga kaysa karaniwan. Bihirang mangyari ito. Kailangan siyang dumalo sa maagang pulong sa Maynila at hindi pa handa ang kanyang sasakyan. Pumasok siya sa malawak na kusina na inaasahang walang laman pero naroon si Maricel. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana ng kusina. May hawak na mug ng kape, nakasuot ng maong at simpleng puting t-shirt at nagbabasa ng isang makapal na libro. Hindi siya nagpapanggap na abala. Hindi nagkunwaring hindi siya naroon. Nagbabasa lang talaga. Tinitigan siya ni Alejandro ng isang saglit bago lumayo patungo sa ref. "Maaga ka na naman," sabi niya. Hindi tanong, basta obserbasyon. Lagi, tugon ni Maricel, hindi itinaas ang tingin mula sa libro. Kumuha si Alejandro ng tubig. Lumingon siya muli kay Maricel. "Anong oras ka natutulog?" Ngayon lamang, itinaas ni Maricel ang tingin. Tumingin sa kanya ng 1 segundo. "Hating gabi ikaw?" "Mga 2:00. Tumango si Maricel at bumalik sa libro. "Maaga ka palang gumising para sa isang taong natutulog ng 2:00. Hindi tumugon si Alejandro. Pero sa hindi niya inaasahan, may lumabas na maliit na ngiti sa labi niya. Mabilis, halos hindi mapansin, bago siya lumabas ng kusina. Ang unang beses na ngumiti siya sa loob ng bahay na iyon mula nang makasal sila. Lumipas pa ang ilang linggo. At unti-unti, nagsimulang mapansin ni Alejandro ang mga bagay tungkol kay Maricel na hindi niya sinasadyang mapuna. Halimbawa, ang dami ng libro sa kanyang silid. Hindi romance, hindi self-help, kasaysayan, pilosopiya, agham. May isa siyang kopya ng Meditations ni Marcus Aurelius na halos natanggal na ang takip sa sobrang gamit. May mga post-it sa bawat pahina, mga tala sa kanyang sariling sulat kamay, maliit at maingat. Napansin ito ni Alejandro nang isang beses na nagbukas siya ng maling silid sa bahay. Ang silid na orihinal na nakalaang para sa mga bisita, pero naging silid-aralan ni Maricel nang walang pasabi. Nakalagay doon ang isang mahabang mesa, mga libro at sa gilid, isang malaking whiteboard na puno ng mga diagram at balangkas na hindi niya maintindihan. Inilabas niya ang ulo bago makita siya ni Maricel na naroon. Pero sa susunod na araw, tinanong niya ang kanilang katuwang sa bahay, si Manang Koring, kung ano ang ginagawa ni Maricel sa silid na iyon. "Nagtuturo po siya online, sir," sagot ng matanda. "Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, Ingles at Filipino literature. Mga estudyante niya ay taga-probinsya, libre po ang klase." Nanatiling tahimik si Alejandro. "Libre?" "Oo po, sir. Sabi niya, ang edukasyon ay hindi dapat may presyo para sa mga gustong matuto." Lumakad si Alejandro palayo nang walang sinabi. Pero sa buong araw na iyon sa opisina, paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang imahe ng whiteboard na puno ng tala at ang salitang libre. Sa kanyang mundo, lahat ay may presyo. Lahat ay may kapalit. Ang walang bayad ay karaniwang may nakatagong agenda. Pero sa buhay ni Maricel, parang wala siyang makitang anumang agenda. At iyon ang bagay na hindi niya maintindihan at hindi niya mapigilan ang sariling pag-isipan. Isang gabi, bumalik si Alejandro ng mas maaga kaysa dati. 9:00, hindi hating gabi. May naramdaman siyang pagod na hindi lang pisikal. Ang uri ng pagod na nanggagaling sa pagpapanggap na maayos ang lahat, na kontrolado ang lahat, na wala siyang kailangan. Pumasok siya sa sala at narinig niya ang tinig. Mahinhin, pero may ihip ng lamig sa gabi. Nanggagaling ito sa terasa. Lumabas siya ng dahan-dahan. Naroon si Maricel, nakaupo sa maliit na upuan at nagsasalita sa telepono. Hindi siya napansin ni Maricel agad.
Hindi ko sinasabing madali, tita. Wika nito. Sinasabi ko lang na ayos ako. Iba ang madali at ayos. Tumigil si Alejandro sa pintuan. Oo, mabait naman siya. Hindi malupit. Maayos naman ang pakitungo. Sandali. Hindi pa namin naaabot ang punto na makapag-usap ng tunay. Pero okay lang. May paraan ang lahat ng bagay. Umurong si Alejandro nang tahimik bago siya makita ni Maricel. Bumalik siya sa sala at naupo sa malaking sofa, tinitigan ng kisame. Hindi malupit, maayos naman ang pakitungo. Iyon ang sinabi ni Maricel tungkol sa kanya. Hindi siya nagsabing masaya. Hindi nagsabing mahal niya siya. Pero hindi rin nagsabing miserable siya. Sinabi lang niya ang totoo. At ang katotohanan iyon, simple at walang drama, ay may kakaibang tinik na naramdaman ni Alejandro sa dibdib. Ilang minuto pa, pumasok si Maricel mula sa terasa at nagulat nang makita siyang naroon. Ah, maaga ka ngayong umuwi? Oo, sabi niya. Tumango si Maricel, pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Normal, walang pag-iingat, walang pagkukunwari. Bumalik siya sa sala at habang lumilipas, nagpahinga siya sa kabilang dulo ng sofa. Pinuksan ang kanyang libro. Ilang minuto ang lumipas nang magsalita si Alejandro. Maricel, tumingin ito sa kanya. Ang sinabi mo kanina sa telepono, ugo narinig ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maricel. Alam ko. Totoo ba? Naayos ka? Huminga ng malalim si Maricel bago sumagot. Isinara ang libro. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Alam ko kung ano ito, Alejandro. Alam ko kung bakit tayo narito. Hindi ako naghihintay ng pag-ibig mula sa isang taong hindi ko naman hiningi. Pero hindi rin ako biktima. Pinili ko ring pumirma. Kaya, oo, ayos ako. Hindi masaya, hindi malungkot, ayos lang. Nanatiling nakatingin sa kanya si Alejandro ng matagal. Sa lahat ng taon niyang pakikitungo sa mga tao, negosyante, abogado, politiko. Wala pang nagsalita sa kanya ng ganoon kadirektang walang takot at walang galit. Purong katotohanan, walang dekorasyon. Ikaw, tanong ni Maricel, ayos ka ba? Hindi agad sumagot si Alejandro. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nagtanong sa kanya ng tanong na iyon at hindi niya alam ang sagot. Ang tanong ni Maricel ay nanatili sa isip ni Alejandro nang mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Ayos ka ba? 3 salita lang, pero may bigat na parang bato na ibinagsak sa gitna ng isang tahimik na lawa. Ang alon ay kumalat. Tahimik, dahan-dahan, pero hindi mapipigilan. Sa loob ng maraming taon, walang nagtanong sa kanya ng ganoon. Hindi ang kanyang mga kasamahan sa negosyo na laging abala sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Hindi ang kanyang mga kaibigan na sanay nang makita siya bilang ang matibay, ang kontrolado, ang laging may sagot. At si Vanessa ay umalis bago pa man niya naaabot ang puntong iyon ng kahinaan. Kaya nang itanong ito ni Maricel, nang walang emosyon, walang motibasyon, walang inaasahang kapalit, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging tao. Hindi niya sinagot ang tanong ng gabing iyon. Tumayo siya. Nagpaalam ng maayos at pumasok sa kanyang silid. Pero ang gabi ay mahabang gabi. Ang uri na puno ng mga naisip na hindi mo kayang pigilan kahit gusto mo. Nahiga siya sa kanyang malaking kama, tinitigan ng dilim at unti-unting pinilit ng kanyang isipan na balikan ang lahat. Ang kasal, ang kasunduan, ang mga taon ng pag-iingat sa kanyang puso, at ngayon ang isang babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng sofa na tinanong siya ng tanong na wala siyang sagot. Nagbago ang ritmo ng kanilang pagsasama pagkatapos ng gabing iyon, hindi nang malaki, hindi biglaan, hindi dramatiko, pero may nabutas sa dingding, isang maliit na butas na dahan-dahang lumaki habang lumilipas ang mga araw.
Nagsimula itong sa almusal. Isang Sabado, hindi umalis si Alejandro ng maaga. Walang pulong, walang kailangang puntahan. Bumaba siya sa kusina at naroon na si Maricel nagluluto. Hindi siya sanay na makita itong nagluluto. Si Manang Koring ang laging humahawak ng kusina. Pero nagpaliwanag si Maricel nang walang hintay ng tanong. Gusto ko lang magluto paminsan-minsan. Nakaka-relax. Umupo si Alejandro sa counter at tumingin habang nagluluto si Maricel ng tortang talong. Simple, walang arte. Pero ang amoy ng lutuin, ng mantika, ng itlog, ng talong na inihaw, ay bigla siyang nagpaalala ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ng bahay ng kanyang lola sa Batangas, ng mga umagang may lamig at usok ng almusal. Ng isang panahon, bago pa naging Alejandro Cruz na bilyonaryo. Nang siya ay bata pa at walang pananagutan sa mundo. Saan ka natuto magluto? Tanong niya, bago pa niya naisip na tanungin ito. Sa aking ina, sagot ni Maricel, hinahalo ang itlog. Nung high school pa ako, lagi kaming nagluluto tuwing Sabado. Sabi niya, ang babae o lalaki na hindi marunong magluto ay may kakulangan. Ngumiti ito ng bahagya. Siyempre iba ang mundo ngayon, pero naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang marunong magluto ay hindi lang tungkol sa pagkain, tungkol sa pag-aalaga. Nanatiling tahimik si Alejandro, pero hindi nang walang naririnig. Sa katunayan, bawat salita ay parang pinipili niya sa ere at inilalagak sa isang lugar sa loob niya. Nang maihain ni Maricel ang almusal, 2 plato, 2 tasa ng kape, umupo siya sa tapat ni Alejandro at kumain ng walang seremonya. Ganoon lang, natural, parang 2 taong nagsasabay sa isang bagay na karaniwan. At sa karaniwang iyon, may nagsimulang maging posible. Sa mga susunod na araw, lumapit ng lumapit ang dalawa. Hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi sa maliliit. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Alejandro sa kanyang opisina sa bahay, kumatok si Maricel at nagdala ng tsaa. Nakita ni Manang Kuring na hindi ka pa kumakain ng hapunan. Ibinaba ang tasa, umalis na. Walang inaasahang pasasalamat. Isang gabi naman, nang makita ni Alejandro na si Maricel ay nagtatrabaho, nang huli sa kanyang whiteboard, nagpasa siya ng ilang dokumento tungkol sa isang scholarship program ng Cruz Foundation. Programa na kakapasimulan pa lang. Baka makapagbigay ka ng ideya, sabi niya, para sa curriculum. Umalis rin siya nang walang inaasahang tugon. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa isang araw na hindi nila pinlano. Isang Biyernes ng hapon, may tumawag sa Alejandro mula sa probinsya. Isa sa kanilang mga proyekto sa Mindanao ay may problema. Kailangan niyang pumunta. Agad, habang inihahanda ng kanyang assistant ang lahat, napagtanto niyang may isang pulong na hindi niya maiwasan. Isang pulong sa isang grupo ng mga guro sa isang maliit na komunidad sa labas ng Davao. Mga taong dapat ay kausapin tungkol sa isang educational partnership. Mga taong hindi sanay sa malalaking corporate presentation. Mga taong kailangan ng tao, hindi ng negosyante. Nang maiisip niya ito, napatingin siya kay Maricel. Sumama si Maricel nang walang labis na tanong. Nagdala lang ng isang bag, ang kanyang notebook at ang kanyang lapis. Sa loob ng eroplano, hindi sila nagkaroon ng mahahabang pag-uusap. Nagbasa si Maricel, nagtrabaho si Alejandro. Pero sa tuwing tumitingin siya sa kanya, tahimik, nakatuon, walang komplikasyon, may kakaibang kapayapa ang naramdaman niya. Hindi siya sanay dito. Sanay siya sa mga taong nagdudulot ng ingay sa kanyang isipan. Si Maricel ay nagdudulot ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas malinaw niyang naririnig ang sarili niya. Sa pulong, sa komunidad, nakita ni Alejandro si Maricel sa aksyon. Hindi siya naging background, naging sentro. Nakipag-usap siya sa mga guro,
Nang may tunay na interes, nagtatanong tungkol sa kanilang mga estudyante, sa kanilang mga hamon, sa kung anong uri ng tulong ang talagang kailangan nila. Hindi siya nagpapanggap, hindi nagpapakita. Nakinig lang, at ang pagiging makinig niya ay may bigat na parang buong katawan ang ginagamit niya para marinig ang bawat salita. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan sa isang daan, nakahalong lupa at ulan, nagtanong si Alejandro ng bigla, "Bakit ka nagtuturo? Kahit libre? Kahit hindi mo kailangan?" Huminto si Maricel. Tumingin sa kanya. Nag-isip ng sandali bago sumagot. "Dahil minsan lang ako nabuhay. At kung mabubuhay lang ako ng minsan, gusto kong gawin ang mga bagay na mananatili kahit wala na ako." Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang isang estudyante na natututo. Siya ang nagdadala ng aking bahagi sa mundo pagkatapos ko. Iyon ang uri ng immortality na kaya ko. Nanatili si Alejandro sa kinatatayuan niya ng ilang segundo. Tinitigan ang likod ni Maricel habang lumalayo ito. Ang ulan ay nagsimulang mahulog, maliit, malamig na patak sa kanyang mukha. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa daan ng lupa at ulan sa Mindanao, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na matagal na niyang iniwasan. Hindi siya sigurado kung paano tawagan ito, pero naramdaman niya. Malinaw. Tulad ng isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya, ay dahan-dahang nagising, hindi nang may ingay, kundi tulad ng umaga. Tahimik, tiyak, hindi na mapipigilan. Nang gabi ng araw na iyon, habang nasa hotel sila, magkahiwalay na silid, maayos ang lahat, naupo si Alejandro sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang kanyang telepono. Nagbukas ng mensahe kay Maricel. Matagal siyang nakatitingin sa blangkong kahon ng mensahe. Maraming gusto niyang sabihin. Pero wala siyang alam na tamang salita. Sa huli, nagsulat lang siya ng 3 salita. "Salamat ngayon. Talaga." Ang sagot ni Maricel ay dumating pagkatapos ng ilang minuto. 1 salita lang. "Lagi." Isinara ni Alejandro ang telepono. Humiga. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, natulog siya ng maaga. At walang anumang pananabik sa gabi ang gumambala sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, walang dapat natakutan ang kinabukasan. Ang pag-uwi nila mula Mindanao ay parang pagbabalik sa isang bahay na bahagyang nagbago. Hindi ang mga dingding, hindi ang mga muwebles, hindi ang amoy ng marmol at mamahaling bulaklak sa entrada. Ang nagbago ay ang pakiramdam ng espasyo sa pagitan nila. Dati, ang espasyong iyon ay puno ng katahimikan na malamig. Ang uri na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nag-iisa kahit may kasama ka. Ngayon, ang katahimikan ay naging iba, mas mainit. Mas tahimik sa tamang paraan, tulad ng espasyo sa pagitan ng 2 taong hindi na kailangang mag-usap para maramdamang naroon ang isa't isa. Hindi agad inamin ni Alejandro sa kanyang sarili ang nangyayari. Siya ay isang lalaking sanay sa pagsusuri ng mga numero, ng mga estratehiya, ng mga panganib. Pero ang puso ay hindi gumagalaw ayon sa spreadsheet. At ang pagtanggi sa katotohanan ay may limitasyon, lalo na kung ang katotohanan iyon ay nakatayo sa harap mo araw-araw, nagbabasa ng libro sa terasa, nagtuturo sa mga bata sa ibang sulok ng bansa, nagdadala ng tsaa nang walang inaasahang pasasalamat. 1 linggo ng umaga, mga 2 buwan pagkatapos ng kanilang biyahe sa Mindanao, nagising si Alejandro nang may kakaibang pakiramdam. Hindi sakit. Hindi pangamba. Isang bagay na mas mahirap ilarawan. Parang may malapit ng sumabog sa loob ng dibdib niya at kailangan niyang gawin ang isang bagay bago pa ito sumabit sa kanya ng hindi inaasahang oras. Bumaba siya sa hardin. Isang bagay na bihirang gawin niya at natagpuan niya si Maricel doon
Nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may hawak na kape, nakapikit, hindi natutulog. Nakikinig sa mga ibon, sa hangin, sa umaga. Umupo si Alejandro sa tabi niya nang walang salita. Ilang minuto silang nanahimik, hindi awkward, hindi pinilit, natural lang. Tulad ng dalawang bagay na matagal nang magkasabay bago pa man nila napagtanto. Maricel? Sabi niya sa wakas. Hindi pa rin nagbubukas ng mata. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Ngayon, nagbukas si Maricel ng mata. Tumingin sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Naghintay lang. Huminga ng malalim si Alejandro. Sa buong buhay niya, mahirap na siyang makita ng iba na nahihirapan. Sanay siya sa kontrol, sa wikang maayos, sa posturang tiwala, sa pagpapakita ng lakas kahit ang loob niya ay gulo. Pero sa harap ni Maricel, ang lahat ng iyon ay parang damit na hinubad, hindi sa pilitan, kundi kusang loob. Dahil sa kanya, pakiramdam niya ay hindi kailangan ng armor. Nung una, sabi niya, kinasusuklaman ko ang ideya ng kasal na ito. Hindi kita kinasusuklaman bilang tao. Hindi kita kilala noon para kaisuklaman. Kinasusuklaman ko ang sitwasyon, ang kawalan ng pagpili, ang pakiramdam na ang buhay ko ay nasa kamay ng isang kasunduan na hindi ko naman pinirmahan sa puso. Tumigil siya. Pero ngayon ay iba na. Nanatiling tahimik si Maricel. Nakikinig. Nakita kita, patuloy ni Alejandro. Hindi yung unang beses sa hapunan ng aming mga magulang, kundi talaga nakita kita. Ang paraan ng iyong pakikinig sa mga guro sa Davao. Ang paraan mong sumasagot ng walang takot. Ang paraan mong tinanong mo ako kung ayos ako nang walang inaasahang kapalit. Bumaling siya sa kanya. Wala akong natanggap na ganoon mula sa kahit sino sa napakatagal na panahon. At hindi ko alam kung paano ito sabihin ng maayos. Pero nais ko kang sabihin na hindi na ito kasunduan para sa akin. Hindi na. Matagal na nanahimik si Maricel pagkatapos nito. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon ng mangga at sa malayo may tumilaok na manok. Ang umaga ay nagpapatuloy. Walang pakialam sa mga taong nagtatangkang harapin ang kanilang sariling katotohanan sa ilalim ng puno. Alejandro, sabi niya sa wakas, mahinahon, walang agitation. Mahal ko ang katapatan mo, tunay. Huminga siya. Pero kailangan ko ring maging tapat sa iyo. Ako ay isang taong maingat. Hindi ako basta-basta nagbubukas. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ang aking puso ay may sariling oras. At hindi ko maaaring sabihin sa iyo ngayon na mayroon na akong naramdaman na katumbas ng sinabi mo. Dahil hindi iyon totoo pa. At ayaw ko kang lokohin. Naramdaman ni Alejandro ang isang maikli at matalim na tinik. Pero hindi ito ang tinik ng pagtanggi. Mas malalim. Mas marangal. Naiintindihan ko, sabi niya. Pero dagdag ni Maricel at ngayon ay tumingin siya sa kanya ng diretsyo, ang parehong pagtingin na noon sa altar. Walang takot, walang pagkukunwari. Nais ko ring sabihin, napapansin ko rin ang mga bagay. At hindi ako basta-basta napapansin ng mga bagay na hindi ko pinapansin. At sa simpleng pangungusap na iyon, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na bumukas sa kanyang dibdib, dahan-dahan tulad ng isang pintuan na matagal nang nakakulong na sa wakas ay nagsimulang gumalaw. Hindi sila naghalikan ng umaga na iyon. Hindi nagpahayag ng dramatikong pag-ibig. Bumalik sila sa loob ng bahay, umupo sa hapagkainan at kumain ng almusal na inihanda ni Manang Koring. Pero sa buong hapunan, may isang bagay na nagbago sa paraan ng kanilang pananahimik. May kamalayan na, maingat, mainit, totoo. Sa mga susunod na linggo, unti-unting pinayagan ni Maricel ang sarili niya na lumapit. Hindi nang may pagtakbo, kundi tulad ng paglalakad sa isang landas na hindi mo pa kilala, pero ramdam mong tama ang direksyon.
nagsimula silang mag-usap ng mas mahaba pagkatapos ng hapunan. Minsan hanggang hating gabi, tungkol sa kasaysayan, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga bagay na nasaktan sa kanila sa nakaraan. Si Alejandro ay unti-unting ibinahagi ang tungkol kay Vanessa. Ang pag-alis nito, ang kung paano niya naitayo ang mga pader pagkatapos. At si Maricel ay ibinahagi ang tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Isang lalaking minahal niya noong kolehiyo na pinili ang ibang babae, at kung paano niya pinili ang pagiging matatag kaysa sa pagiging mapaghinanakit. Hindi ako naging mapait, sabi ni Maricel isang gabi, habang nakaupo silang magkalapit sa sofa, hindi pa magkadikit, pero hindi na rin magkalayo. Pinili ko na lang na maging mas malinaw. Ang mga masakit na karanasan, hindi sila pang-aalipusta sa iyo. Sila ay mga guro. Tumingin sa kanya si Alejandro. Paano mo nagagawa yon? Ang maging ganoon, hindi mapait, hindi nagtatago, hindi nagpapanggap? Ngumiti si Maricel, ang uri ng nangiti na hindi para sa kamera, hindi para sa sinuman, para lang sa sandaling iyon. Dahil natutunan ko na ang sakit ay pansamantala, pero ang pagpili kung sino ka pagkatapos ng sakit, iyon ang mananatili. Iyon ang sandali. Ang eksaktong sandali na naramdaman ni Alejandro na bumagsak ang huling pader, hindi nang may ingay, kundi tulad ng niyebe. Tahimik, tiyak, hindi na maibabalik. Iniabot niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, walang pagmamadali, at hinawakan ng kamay ni Maricel. Hindi siya umatras, tumingin sa kanya, at sa loob ng matagal na sandali, walang sinabi ang isa't isa, dahil walang kailangan pang sabihin. Sa mga sumunod na araw, ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Si Manang Koring ay may lihim ng ngiti tuwing nakikita silang magkasabay sa kusina. Ang driver nila ay minsan napalingon nang makita silang magkasamang lumabas ng bahay, hindi dahil kinakailangan, kundi dahil gusto nila. Ang mga kasamahan ni Alejandro sa opisina ay nagtatanong kung bakit siya parang mas magaan, mas makinig, mas bukas, mas tao. At si Don Rodrigo Cruz, ang ama ni Alejandro, na siyang pinagmulan ng lahat ng ito, nang makita niya ang kanyang anak at si Maricel sa isang family dinner, nakaupo ng magkapit tabi. Nagtatawanan ng tahimik sa isang bagay na hindi marinig ng iba. Tahimik lang siyang ngumiti sa kanyang sarili. Hindi siya nagsalita. Hindi kailangan. Ang isang amang matagal nang nakakita ng potensyal sa 2 taong hindi pa nagtatagpo ay alam kung kailan tumalikod at hayaang ang buhay ang gumawa ng trabaho. Isang gabi, sa terasa kung saan unang nakita ni Alejandro si Maricel na nagsusulat, sa parehong terasa na naging saksi sa kanilang unang tunay na pag-uusap, naupo silang magkasabay. Nakatingin sa kalawakan ng lungsod na kumikislap sa ibaba. May hawak si Maricel ng kanyang notebook, may hawak si Alejandro ng kape. Simple, walang teatro. Anong isinusulat mo? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Maricel. Pagkatapos ay ibinigay ang notebook. Binasa ni Alejandro ang isinulat. Isang maikling talata tungkol sa isang bahay na dati ay parang museo. At kung paano ito naging tahanan, hindi nang dahil nagbago ang mga dingding, kundi nang dahil nagbago ang mga taong nakatira dito. Tungkol sa 2 taong pumasok sa buhay ng isa't isa bilang obligasyon at natuklasan na ang pinakatunay na mga bagay sa buhay ay hindi pinipili ng ulo, pinipili ng oras, ng katapatan, ng lakas ng loob na manatili kahit hindi mo alam kung anong mangyayari sa huli. Ibinabalik ni Alejandro ang notebook. Tumingin kay Maricel at ngumiti. Hindi ang pormalidad ng ngiti ng bilyonaryo, hindi ang kontroladong ekspresyon ng lalaking laging may hawak ng lahat, kundi ang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakauwi.
Maganda, sabi niya. Tumango si Maricel, isinulat muli. At sa gabi ng lungsod, sa terasa ng isang bahay na dati ay parang bilangguan ng dalawa at naging pinakaligtas na lugar sa mundo. Tahimik na nagsimula ang isang bagay na walang kasunduan, walang pirmahan, walang obligasyon ang nagsilbing pundasyon. Puro pagpili lamang, puro katotohanan, puro pag-ibig na dumating hindi nang may ingay, kundi tulad ng umaga, dahan-dahan tiyak at hindi na mapipigilan.